Nakita nyo kanina yung video, no? Hindi ko na ito i-play. Ang goal setting natin, bigyan natin ng panahon. Short, short goal. Short setting of goal. Sabihin natin na ang plano natin ay from July to September. So 3 months of goal setting. Isa-set natin kung ano yung pwede nating magawa at ma-achieve in 3 months, no? Panoorin natin to for inspirations. Saan yan? Panoorin natin to para ma-inspire tayo. Sorry. So yun, kung inyong napansin, yung video is very latest. Ito yung event na kung saan nagkaroon ng awarding para doon sa mga elite executive. So isa kami doon sa naka-receive kasama si Mentor Anita kasaka si Mentor Ruel and Mentor Joanna. And kung inyong napansin doon sa video, ang ating company talaga ay nag-grow, lumalago ang ating kumpanya. At patuloy na nakakatulong at nagsi-share ng hope sa ating mga kapwa, hindi lang sa mga Filipinos, kundi sa iba't ding mga nationalities at hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. At yun ay nangyayari, lumalago ang ating company sa tulong ng bawat isa na nagseset ng goal para sa individual goal. At itong individual goal na ito, kapag pinagsama-sama, ito ay nagkakaroon ng big momentum para mas lumago ang ating IM Worldwide. Bakit natin kailangan na mag-set ng goals? Alam nyo ba, yesterday, nagkaroon kami ng teaching sa Couples for Christ, and ang teaching ng Couples for Christ ay connected sa goal setting. Sabi nga, a vision without right actions remain just a dream. Kapag hindi tayo kumilos, yung ating vision ay nagiging parang pangarap lang. Kung gusto natin na magkaroon ng clear direction sa ating vision, kailangan natin na mag-set ng goals. Hindi pwedeng bara-bara lang. Hindi pwedeng kung kailan ka gagamit ng CR, doon ka lang kukuha ng alam mo na. Kailangan we are ready. Ang why plus how is equals what. Hindi pwedeng hataw lang tayo ng hataw. Hindi pwedeng share lang ng share. Kailangan malinaw sa iyo, sa ating lahat, kung ano ang gusto mong mangyari. Specifically, in the next 3 months, from July, August to September, Sabi nga, vision without action is merely a dream. Pangarap lang talaga kung hindi lalagyan natin ng action. At yung actions without a vision just passes the time.
sinasayang lang natin ang oras kung walang vision yung ating action. At vision with action can change the world. No? The distance between dreams and reality is called action. Ano? Kasi mayroon siyang distansya mula dito hanggang doon. At in between, kailangan natin ng actions para magkaroon ng result, magkaroon ng realidad yung ating goals or yung ating mga dreams. Hindi pwedeng uupo lang tayo, no? We should work on it. We should really work hard on it. Yan. Paano tayo magsiset ng goal? Ang goal should be smart, ano? Specific. Pag sinabi natin specific, kailangan detalyado. Pagdating ng January, ano ang gusto mong, ng July, anong gusto mong dapat na ma-achieve dito sa company? August, September. Specific dapat, hindi pwedeng bara-bara na nasa isip mo lang, yun lang ang gusto mong ma-achieve or gusto mong makapag-pay in, pero dapat specific. Ilan? Ang tanong, ilan? At ano ang package na gusto mo, ginugol mo? Kailangan ma-specify mo kung jade ba yan. Ilang jade ba yan? 2, 3, 4, hanggang September. Kung yan ba ay silver, gusto mo bang 5 para give me 5? Gusto mo ba ng 4 na gold para just for you? So dapat ganun, ano? Kapag tayo ay nag-set ng goal, specific dapat, no? Ganun din, measurable. Pagka sinabing measurable, nasusukat yung iyong goal, ano? Mayroong progreso. Hindi pwedeng mula July, August, September, hindi ka man lang nakapag-pay in ng kahit isa, kahit hindi ka man lang nakapag-prospect or mayroon kang pinoprospect na hindi nag-grow. It should be growing and it should be measurable. Alam mo dapat kung hanggang saan at hanggang kailan, no? Next, ang ating goal should be attainable, no? Ngayon, bago ka pa lang, kagaya ni Ate Jocelyn, ano? Kailangan kung mag-goal ka, kasi kung bago ka, dapat maging mover ka muna. Ano? Pag sinabing mover, makapag-invite ka ng isang gold or isang silver sa iyong right at isang gold at isang silver sa iyong left. Or kahit na anong package na pwede kang maging mover. No? Yun ang attainable na pag-goal. Pagka nag-set ka ng goal, bago ka pa lang, tapos isinulat mo, sinabi mo gusto mong maging diamond elite in September, hindi yan attainable, hindi yan realistic kung hindi mo gagawin. Kapag gagawin mo, it is attainable dapat, ano? Kapag i-goal mo. Hindi yung masyadong malayo. Siyempre, magsisimula muna tayo doon sa ano yung basic, lalo na kung short term. At it should be realistic, makatotohanan, ano? Hindi yung sobrang imposible, kahit sa Diyos imposible, no? Pero sabi nga, in God there is nothing is impossible with God. Pero realistic lang tayo, no? Kapag tayo ay nag-set ng goal, kaya mo ba na makapag-pay in next month ng 10 jade? Kaya ba yon? Sa'yo? Siguro yung iba kaya. Sa'yo? Kaya ba? So kung hindi kaya, gawin na lang 5. Kung hindi pa rin kaya, at least 2. Yun ang pagsiset ng goal, kailangan realistic. Yung alam mo na hindi ka madi-disappoint dahil ma-attain mo. Hindi mo gino-goal, pero imposible yung goal mo, mabibigo ka lang sa huli. Parang false hope yun. No? And last is time-bound. Pag sinabi nating time-bound,
How much time will you allow yourself this goal? Deadline is a must. So yung ating i-goal ngayon ay mula July hanggang September. 3 months, no? Sabi dito, no, specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Gusto kong i-share sa inyo ang what. Capture the what. Kailangan isusulat ito, no? Hindi pwedeng nasa isip lang. Kasi alam nyo, kapag nasa isip lang, yung brain natin, mapupuno yan. At napakaraming information. Pero kung isusulat mo sa isang papel, yung goal mo in the next 3 months, at yung desire mo, ma-exclude siya, magkakaroon siya ng focus, no? Makikita mo at mapapansin mo na ito dapat ang gawin mo. So kailangan lang dream big, believe that it's already yours. Law of attraction or power of declaration, no? Kapag positive ang ating inisip at ang ating gagawin ay positive, it will attract positive. Pagka dineclare natin, declare natin is positive. There is a power of positivity, no? Pero kapag lagi nating dinideclare, hindi natin kaya, or titigil na ako, susuko na ako, hirap na ako, pagod na ako, ganun ang mangyayari sa iyong business. Hindi mo ma-achieve ang goal mo dahil ang dinideclare mo is negative. Kailangan mayroong power of declaration or power of positivity, no? Kailangan nag-attract tayo ng success, happiness, prosperity, and health, no? Kung gusto mo na makapag-attract ng love, so be loving, no? Kailangan mapagmahal tayo. Hindi dapat tayo nakikipag-away. Sa ating team dapat tayo ay nagbibigayan, ano? Na mamahalan, no? Ganon din kung gusto mong maka-attract ng finances, siyempre matuto tayong magtrabaho magsikap magtrabaho to work hard. Or kailangan nating mag-ipon, no? At gawing seryoso ang business na ito. Kapag ginawa natin yan, mag-a-attract tayo ng income or finances. At ang mayroong kaibahan doon sa I will not do it, I can do it, and I can do it. Pag sinabi nung I will not do it, ibig sabihin 100% ayaw, no? Itong I can't do it, may pagdududa sa sarili. Parang hindi ko kaya yan. Pero pagka mayroong power of declaration and may law of attraction, pagka inisip natin, magagawa natin yon. Tama ba yon? Type 1, if I am right. Ayan. Salamat po sa mga nagtatype kahit hindi ko nakikita, no? Ayan, salamat po. Ayan. You become what you believe. Kung naniniwala ka na in the next 3 months magiging mover ka, mover maker, si Ate Juby kapag naniwala siya na in the next 3 months magiging sapphire elite siya, mangyayari yun. Ganun doon si Mentor Anita, kapag naniwala ka na in the next 3 months magiging ruby ka, maaring mangyari yon. Kasi yun ang ating paniniwalaan. Kumpara sa paniniwala natin na hindi natin kaya, mangyayari yon. Kasi hindi natin kaya. Positivity attracts positivity and negativity attracts negativity. In other words, you get what you think of. Basic, di ba? Kung ano ang inisip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung inisip mo na hindi ka magiging successful sa business na ito, ay sadyang hindi ka magiging successful kasi yun ang nasa isip mo. Imposible na maging successful ka sa business na to kung ang isip mo ay negative. Kaya dapat positive lang tayo. So ito yung mga top goals in I Am Worldwide. Ito yung basic yung maging mover ka,
or mover maker. Next, yung maka-just for you ka and give me 5. Rank ups. May travel incentives, top movers overall, millionaire circle. Yan. Gusto kong i-share sa inyo, ito ginawa ko nung November. Mapapansin nyo, may bura pa ako, may pagdududa pa ako sa sarili ko no? Yan yung short-term goal ko noong November together with Merly kasi ayan din ang believe yan din ang goal niya. Pareho din kami ng goal this month, July, August, September. Pareho kami ng goal. Kung mapapansin nyo, sinabi ko dito, sinulat ko talaga, be a mover in 3 months, no? From November, December, January, hanggang February 2022. Alam nyo ba kung paano yan, kung kailan namin na-achieve yan? Immediately, October kami nag-register, nung November nag-prospecting kami, pagdating ng December, mover na kami. So hindi namin natapos yung aming goal, short-term goal, ng hanggang February. Ibig sabihin, napabilis pa. No? So that's the power of setting a goal. Nagiging clear sa'yo kung kailan mo i-hit, kung hanggang kailan ang deadline mo. Ganon din, ginol namin na mag-break even or yung ROI, yung return of investment na 198,000, bumalik. And yes, alam nyo, nung January, bumalik na yan. No? Wala akong sinabi dyan ng until February or March, basta short term. Pag sinabing short term, not more than a year. Hanggang matapos yung 2022, dapat na karoon na ng return of investment. Isinulat ko dyan, mag-just for you. So wala pa yon, ano? Gold for you and give me 5. So may check na yung give me 5 kasi na-achieve na namin yung amazing goal ng short term ng give me 5. Pero alam nyo ba, itong just for you, isa na lang ang kulang. At yung gold for you, 2 na lang ang kulang. Hindi, isa na lang din, ano, my loves? Kasi, isa na lang. Wow. Tig-isa na lang yan. Ay. So, mayroon lang kaming tig-isa. At ma-achieve na namin yan. Maaring ma-check ko na yan sa darating na September, bago magtapos ang September. So, di ba? Napaka-exciting nung mayroong kang chinechika na kagaya ko. Yung rank up Sapphire, napasulat lang yan. Alam nyo ba? Nung Sapphire na ako Nung Sapphire na kami, ang aking amazing goal short term ay hanggang number 3 lang. Nung isinulat ko itong rank up Sapphire, January na to, Sapphire na kami. So dinugtungan ko na lang ng Ruby, Emerald in the year 2022. Wow. Sinulat ko pala yan, Ruby, Emerald. Parang wow, no? Realistically, pwede, no? So, ngayon, sa estado namin, mahihirapan kami sa Ruby. Mahihirapan kami sa Ruby pa. So, pwede namang hindi ibig sabihin kapag nag-goal ka, dapat ma-achieve mo agad-agad. Ito lang ay pattern natin para magkaroon tayo ng direction. Hindi pwedeng wala tayong ita-target. Kailangan mayroon. Yung achievable ba? Kung hindi na-achieve, so next year. No? Mayroon pa yung hanggang 5, 6, 7. So, hindi ko na lang isinama sa picture. Yung 5, 6, 7. Kasi yun ang medyo mas mabigat pa dito sa number 4. Yung short term. So, dapat naggagawa talaga tayo ng list of our short-term goal. No? Kagaya nito. No? So, ngayon, Ate Jocelyn, everyone, lahat ng nandirito, kailangan nyong maging mover. Pagka sinabing mover, mayroon na kayong DR sa first and second, no? Si Sally is already a mover. Si Mylene is already a mover. The rest, kailangan nyong maging mover. So dapat, bago matapos ang September, isama nyo ito sa inyong goal. No? Kailangan nyong maging
mover. No pressure. Kung kaya, ilista, no? Kung hindi pa, ilista pa rin. At kung hindi na-achieve, i-goal uli. Kasi ito yung first goal natin, eh, no? Hindi naman yung makapagbenta ka ng 3 boxes of barley or 10 boxes of barley. Ang first goal natin sa company is to become a mover. Alright ba yun? Approve ba tayo doon? Approve everyone. Type 2, kung approve sa inyong lahat. Yung hindi ko makikitang mong a-approve ng number 2, ibig sabihin ay hindi pa nakikinig dahil wala dito. Yan, si My Love, si Anita, si Mentor Anita, nag-type 2. Ayan, si Mentor Jocelyn. Yung iba yata, busy-busy pa sa trabaho talaga, no? Mentor Peds, achievable ba yung ating become a mover? Yan, si Mentor Juby, yan. Ma-achieve na yata yan bago mag-September. Yan, si Mentor Jackie, yan, become a mover. Ayan. So the rest, basta, i-goal natin to, become a mover. Kasi ang sarap din naman na ma-achieve natin to. But kung hindi natin ma-achieve, another 3 months, huwag tayong titigil. Ito ang ating goal, maging mover. Ang second goal, kapag mover na tayo, kailangan natin maging mover maker. Ibig sabihin, yung na-invite natin, nag-invite na rin sila ng 2. Ang tawag doon, mover maker na kayo. Yan. Clear ba yon? Clear? Yan. Yan ang second goal. Ang third goal, ma-achieve natin yung money back. Kung kayo ay silver, kagaya ni Mentor Mylene at saka Mentor Sally, Mentor Mylene, ito ang dapat mong i-achieve bago mag-end ang September. Mentor Sally, isa na lang. Ma-achieve mo na to. Sige na. Iyon ang pigain. Pero no pressure, no? It will come in the right time. Basta gawin lang natin yung ating business with passion. Pag sinabi natin with passion, kahit na tayo ay maraming rejection, kahit na napakarami ng pagod, kahit na tayo ay kahit na hindi tayo nagiging successful doon sa isa, yung kukuha na ng silver, biglang umayaw pa, huwag tayo magdi-disappoint. Dahil, to tell you the truth, sa ginagawa natin ito, mayroon tayong na-achieve kung di yung ating personal growth, mayroong nababago sa ating sarili. Hindi lang natin yan alam. Madi-discover natin yan at the end of this journey, or kapag nandoon na tayo, pag diamond na tayo. So, i-manifest natin yan. So, everyone, specifically sa mga silver packages, i-achieve nitong give me 5 for money back. Para doon naman sa ating mga jade package, kapag hindi pa kayo po mover, ibig sabihin, hindi pa kayo nagkakaroon ng 2 directs na connected, left and right, kahit po nakapagpasok na kayo ng 5 silver, hindi nyo pa makukuha yung give me 5 bonus. Pero naka-standby yun. Once na ma-achieve niyo yung pagiging mover, inyo na po itong marireceive. Clear ba yon, Ate Juby? Yayo? Para dun sa ating mga jade package. At sa Maring Feds yan. Clear, no? Clear na clear ba? Ayan. Recto po. Klaro, recto. Klaro, yan. Ito naman, jade for you or just for you, platinum for you. Ito naman para doon sa mga may package na gold and above. Ito ang dapat nating third goal, Magkaroon ng 4 directs. So, Ate Jocelyn, simulan mo na ang first gold direct mo. Kahit mula from June, masaya na kami ng 1 gold sa July, 1 gold sa August, 2 gold sa September.
just for you ka na sa September. No? Manifest mo yan. Huwag mong sasabihin hindi mo kaya kasi kaya yan. Amen ba? Mentor Jocelyn. Amen ba sa lahat? Type amen. Yung minamanifest din namin itong mag-asawa ha. Itong Jade for you. Itong Just for you ha. Na gold. Minamanifest din namin to. We're working on it. Yan. Ito naman, ito ang fourth goal. Mag-rank up tayo. Ito dapat pagdaanan ng lahat. So excited kami kay Mentor Juby kasi siya yung nagtatarget ng pagiging sapphire. Pero i-discuss muna natin para doon sa mga may silver. Kung hindi kayo magpe-pay rank, ibig sabihin hindi kayo magbabayad ng additional shekels para pataasin yung package na gold, pwede kayong mag-rank up. Kailangan nyo lang na mag-direct ng 3 gold para at 3 silver para gold na kayo. Let's say sa July, mag-invite kayo ng 3 silver, aakyat na kayo sa gold. Clear ba yon, Mentor Mylene, Mentor Sally? Sabay-sabay yan, hindi pwedeng isa-isa. Sa month ng July, dapat mayroon kayong na-invite na 3. Pagka nagawa nyo to, magiging gold na kayo. Pero kung halimbawa, nasa silver kayo at maka-invite kayo ng 4 na gold, 2 sa kaliwa, 2 sa kanan, automatically magiging silver na kayo. Magiging platinum. Ano ba yan? Platinum na ang magiging rank ninyo. Gusto nyo ba yon? Anong gusto nyo? Gold or platinum? Mamili kayo. Hindi kayo pwedeng mag-stay sa silver lang. Joke. Pero na-pressure kayo. Ano? Hindi, syempre, work on it. Kapag ka nagawa nyo yun, syempre, yun. Platinum. Wow! Ayan ha. Mentor Sally hindi ako ang nag-declare niyan Ikaw ang nag-declare, isusulat na ni Mentor. Mentor Merly Platinum. Platinum sa September. Wow, excited ako diyan. Mentor Anita, excited ka ba? Ayun, may nag-declare na Platinum. Wow. Ikaw naman, Mentor Mylene. Ano ang declaration mo sa rank up kung ikaw ay nadyan at nakikinig? Pa-type mo na lang kung hindi ka makapagsalita. So everyone can declare. Type, Tita Jocelyn, anong declaration mo bago matapos ang September? Type nyo na lang at isusulat na lang ni Merly to. Ayan. Sige, sabi ng aking my love, sige, tuloy ko lang daw. Tuloy ko lang. Ayan, clear ha. Clear as water sa Dead Sea. Parang hindi naman clear ang water sa Dead Sea. Sa Red Sea, clear pa. Ayan, Ate Juby ha. Para dun sa gustong mag-sapphire, kagaya ni Ate Juby, ito ang requirements. Kailangan malinaw na malinaw to ha. Dapat Ate Juby, mayroon kang 2 executives. Ibig sabihin, hindi bababa sa gold. 2 sa left, isa sa left at isa sa right. Pero since ikaw ay nasa jade, dapat isang platinum sa left at isang platinum sa right. No? Mover maker. Ito, magandang discussion to, yung mover maker. Not necessarily, magiging mover maker ka na i-connect yung iyong 2 dun sa platinum. Magiging mover maker ka, halimbawa, naka-invite ka ng isang copper. Tapos, yung copper na yon nag-invite ng 2 copper, left and right mo ginawa yon, mover maker ka na rin doon. Kahit wala pang na-invite yung platinum mo. Clear ba yan, Ate Juby?
Oo, yan. Sige, maganda yun ha. Kasi yun yung technique na akala namin ay hindi kaya, yun pala yun. Pwedeng mag-mover maker ng ganon. At kailangan mayroon kang 7,000 RQB left and right. Yung iyong na-produce plus yung iyong mga organization na nag-invite din. In total, dapat 7,000 ang left at 7,000 ang right. Plus, dapat yung mga organization mo at ikaw ay nag-maintenance. No? Pag sinabing maintenance, bumili ka ng products na minimum of 3 barleys or 300 points together with your mga member ng organization. Pero kung halimbawang bago lang sila, ka-invite mo lang, hindi na nila kailangang bumili ng maintenance. So ito ay discussion kung gusto nyo maging Sapphire, kung gusto nyo iset ng goal ang Sapphire ang September, isulat nyo to, picturean nyo to, dasalan nyo to, laging isuot nyong damit kulay blue para may power of yun? May attraction, no? May power of attraction, law of attraction. Kami nung magsasapal, laging ang lahat ng laman ng aming gamit, ang aming ginagamit, blue. Kaya mapapansin nyo, ang kulay ng damit ngayon ni Mentor Anita ay red. Kasi naglo-law of attraction siya. Oy, Ate Juvie, dinideclare mo na ba yung Ruby mo? Naka-red ka ngayon, ha? Naka-red na rin siya. Tatanong ka na ba sa Ruby? Wag naman. Pero pwede. Masaya kami doon kahit na iwanan mo kami as long as kaya, no? Kaya. Kaya yan. So, law of attraction, no? So, malinaw na. Kung gusto natin maging Sapphire, everyone. Ang sabi dito, ito, message noong video na ating pinanood nung una. Para doon sa mga hindi nakapanood, ito ang message noon. You need to fail and keep on trying until you succeed. Dahil walang mga successful people or person na hindi na fail. Hindi nagkaroon ng failure. Naging successful sila kasi hindi sila tumigil. No? Kahit na ilang beses na fail, dire-diretso pa rin. No? Just keep on trying until you succeed. How to succeed? Follow, embrace, enjoy, and trust the process. Alam niyo, napaka-importante nito. Madalas narinig natin, at kahit ako nung una, na-stress ako sa business na to. Nakaka-stress. Ayun. Pero alam nyo, kapag in-embrace natin yung ating ginagawa, yung nag-i-enjoy tayo, hindi natin ini-aim yung, alam mo, pagka nag-focus tayo doon sa bagay na material aspect, mas na-stress tayo doon, no? Kapag hindi ko pa nababawi yung 198,000 mo. Kailan kaya mababawi yun? Nakaka-stress talaga yun, no? Pero kung titingnan mo yung part na natututo ka, na-enjoy mo yung pakikipag-usap doon sa mga prospect mo, at nagkakaroon ka ng mga kaibigan, nagiging matalino ka, nagiging mabait ka kasi sa business na ito, talagang nagiging mabait ka kasi para ma-attract mo yung mga ini-invite mo. So natututo kang maging mabait. So yun, na-enjoy. So trust the process para hindi tayo magkaroon ng stress sa business na ito. And truthfully, hindi naman nakaka-stress itong business na ito. Because it is the bridge to the purpose of God, how God has for you, no? Itong proseso, ito yung tulay para ma-achieve natin yung purpose na nakalaan sa atin ng Diyos. Kapag hindi natin pagdadaanan itong prosesong ito, hindi natin ma-achieve yung purpose ni God para sa atin. Amen ba yon? Amen ba sa lahat? So kailangan nating
Sundin yung proseso. Hindi dapat tayo gumawa ng hindi naman ginagawa ng ating mga uplines, especially ng mga achievers natin. No? Gawin lang natin yon. Huwag na tayong gumawa pa ng extra na kung ano-ano pa. Simple lang. Sundan lang natin sila. No? Ano ang susi para magawa natin itong fit? Ma-embrace natin ang process. Masundan natin ang process. Ma-enjoy natin ang process. Matras natin ang process. Ano ang susi? Una, we should have patience. Kailangan magkaroon tayo ng pasensya. Dapat sa bawat araw, i-manifest na natin na bukas magkakaroon ako ng pasensya. Mas mahigit ang aking pasensya. At natututo naman talaga tayo na maging pasensyoso sa dami ng ating mga rejections, sa dami ng ating mga tao na alam mo yon yung kontrabida, mga kontrapelo, no? So patience ang susi. Pangalawa, determination, no? Hindi dapat tayo mapagod. Pwede naman tayong magpahinga. Huwag lang tayong titigil. Huwag tayong magre-rest in peace, no? Dapat rest lang. Huwag in peace. We should be determined. Mayroon tayong determinasyon. At ang pinaka-importanting susi natin, faith in God. Magtiwala tayo sa pangako niya. Sabi ko nga kay Merly last 3 days ago, mayroong plano ang Panginoong Diyos sa atin. Yung plano na yon, hindi natin alam kung ano. Maaring yang kaya tayo tinawag sa business na ito para i-share at para matuto. Baka yung ating plano niya na tayo ay dumami ang pera, baka later part pa yon. Or maaring hindi mangyari yon. Pero mayroong plano ang Panginoong Diyos. And all plans of God are good and it is best for us. So have faith. Kung ngayon wala ka pa rin nakukuha, wala ka pa rin na i-invite, hindi ka pa rin mover, ilang months na, tiwala pa rin sa Diyos ang ating ang ating panghahawakan. Faith in God pa rin. Kasi may plano ang Diyos. Hindi natin yun alam. Tama? Pero siya lang ang nakakaalam. Ang alam lang natin, maganda yun. Amen? Amen. Yan. Tapos na tayo, no? Fear rises up whenever we feel out of control. Faith rises up whenever we remember God is in control. Pray on it, pray over it, pray through it. Malinaw to, no? Faith in God is the message. Huwag tayong matakot. No? Amen. 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 It's finished. God bless. Ayan. May natutunan ba kayo?